Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Jonah. Ating ipagpapatuloy ang ating series sa aklat na ito. At tayo nasa chapter 2. Ating babasahin ng 10 talata at ang ating magiging key text ay nasa verse 1 at verse 2. Ito'y panalangin ni Jonah. Jonah chapter 2. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos: na magkagayoy na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Kaya aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot, ang kalaliman ay nasa palibot ko, ang mga damong dagat ay bumalot sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayon may iniahon mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Nang ang aking buhay ay nanlupaypay, naaalala ko ang Panginoon. Ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At inutusan ng Panginoon ang isda, at iniluwa nito si Jonah sa tuyong lupa. Si Martin Luther, ang pangunahing pinuno ng Protestant Reformation, na noong 1521, matapos ipahayag ang kaniyang mga aral o turo laban sa mga maling katuruan ng simbahang Katoliko, si Martin Luther ay ipinatawag sa Diet of Worms. Sa malakihang pagpupulong ng mga pinuno ng simbahan at estado, na doon hinarap siya ng mga tanong at ipinilit ng simbahan o na kanyang bawiin ang kanyang mga isinulat at mga itinuro. Dahil kung hindi niya yun babawiin, siya'y ituturing na heretic, na nangangahulugang maaari siyang makulong o maparusahan ng kamatayan. At sa gabi, bago siya humarap sa Diet of Worms, si Martin Luther ay nanalangin sa Panginoon ng mataimtim. Alam niya ang bigat ng kaniyang kalagayan o ng kaniyang sitwasyon, na hindi lamang ang kaniyang buhay ang siyang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kilusang pangrelihiyon na kaniyang pinasimulan. Ang kanyang panalangin ay puno ng pagdududa, takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang matatag sa kaniyang pananampalataya at siya'y tumawag sa ating Diyos, sa Diyos, para bigyan siya ng kalakasan at siya'y gabayan sa kaniyang hinaharap sa mga sandaling ito. Ang kaniyang mga salita sa kanyang panalangin ay kilalang kilala o marahil narinig na natin. O ito'y muli nating pakinggan. Sabi niya, "O God, do not forsake me, for on my own strength I am unable to do anything. You are my only hope. Here I stand. I can do no other else but trust in you. I can do nothing else but trust in you," sabi niya.
Kinabukasan nga itong si Luther ay tumayo sa harap ng mga otoridad at matapang na ipinahayag ang kanyang pananampalataya na sa kabila ng banta ng kamatayan, ang kanyang mga salita na, "Here I stand, I can do no other, so help me God." At iyon ay naging simbolo ng kaniyang matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Mga minamahal na kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ang aklat ni Jonah, partikular dito sa ating kapitulo o chapter na pag-aaralan, iyan para sa atin ay nagdadala ng isang mahalagang mensahe para sa atin, partikular sa mga oras na tayo ay humaharap sa mga matitinding pagsubok, partikular sa mga oras ng krisis na dumarating sa ating buhay. Na bago natin simulan, o bago tayo magsimula sa mismong pangyayari sa Jonah chapter 2, hayaan ninyo akong ilarawan ang sitwasyon ni Jonah. Siya ay, kilala natin, ay isang propeta ng Diyos na tinawag upang ipahayag o dalhin ang mensahe ng Diyos doon sa lungsod ng Nineveh. Ngunit sa halip na sundin ang utos ng Diyos, anong ginawa niya? Siya ay tumakas sa ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Siya ay nagpunta ng Tarsis. Ang kanyang pagtalikod sa Diyos ay nagdala sa kanya ng isang matinding pagsubok. At ang pagsubok na iyon ay yung makulong siya sa tiyan ng isang malaking isda. Ito ay isang lugar, ang ibig sabihin, iyon ay isang lugar ng kadiliman, isang lugar ng kahirapan, at isang lugar ng kawalang pag-asa. Kaya sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, makikita natin ang isang mahalagang mensahe. Kahit sa pinakamasalimuot na kalagayan, ang pagtawag sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Magkaiba man, hindi man kagaya ni Jonah ang maranasan natin na tayo'y lamunin ng isang malaking isda, pero iyon ay nangangahulugan para sa atin ng matinding kahirapan, kawalan ng pag-asa, at ika'y nasa kadiliman. Ngayon, tutukan natin ang dalawang punto ng ating tema, na ang tema natin ay pag-asa sa pagtawag sa Diyos. Pag-asa sa pagtawag sa Diyos. Sa ilalim niyan ay ating titignan ang una ay pagtawag mula sa kaibuturan ng kahirapan. Una, ang pagtawag mula sa kaibuturan ng kahirapan. Kahit pa ito yung punto na wala ka ng ibang malalapitan, wala ka ng parang paisip kung sino. Walang-wala, kundi ang Diyos. Sa Diyos ka tatawag. Pangalawa, pagtugon ng Diyos sa ating pagtawag. Pagtugon ng Diyos sa ating pagtawag. Tingnan natin ang una. Pagtawag mula sa kaibuturan ng kahirapan. Kung titingnan natin yung Jonah chapter 2, dito nga sa verse 2, ang sabi, "Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati." Yun ang kanyang ginawa. Si Jonah, na kahit na siya ay nasa malalang kalagayan o sa masalimuot na kalagayan, siya ay patuloy na tumawag sa ating Diyos, sa kanyang Diyos. Ang kanyang kalagayan sa loob ng tiyan ng isda ay tila puno ng kawalang pag-asa. Yun ay isang masikip na kalagayan o isang lugar na mainit, lugar na madilim. Gayunpaman, sa kabila ng mga ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kaniyang panalangin sa Diyos
mula sa ganitong kalagayan ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at ng pananampalataya. Ang kanyang pagtawag ay hindi nagmumula sa malalim na pagdududa, kundi sa isang tunay na pagnanais na siya ay makipag-usap o makipag-ugnayan sa Diyos kahit sa pinakamahirap na kalagayan sa atin, kahit sa pinakamahirap na kalagayan, wag nating kakalimutang tumawag sa Diyos. Maraming beses sa ating buhay, nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na tila wala ng pag-asa. Maaaring sa aspeto ng kalusugan, maaaring sa pinansyal, maaaring sa ating mga relasyon. Tayo, mga kapatid, ay maaaring nakaranas ng malubhang sakit. Nakaranas na tayo mabaon sa utang. O makaranas ng hindi pagkakaintindihan o mayroong hidwaan sa pamilya. Sa mga oras ng ganitong pagsubok, ang ating pagtawag sa Diyos ay nagdadala ng pag-asa. Ang ating mga panalangin sa panahon ng krisis o ng kagipitan o ng pagsubok para sa atin ay nagbibigay iyan ng daan upang tayo makatagpo ng pag-asa mula sa Diyos, ng lakas, ng kalakasan mula sa Diyos. Hirap pagka dumaranas na sa ganitong punto ng paghihirap, pagdurusa, sinisisi pa nila ang Diyos. Huwag ganun. Kaya tayo, mga mananampalataya, ay hinihimok, tayo ay ini-encourage na huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon na ating dinaranas. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, church. Tayo, na kaniyang iglesia, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit na tayo dumaranas ng maraming mga pagsubok, maraming mga problema na kinakaharap. Ito'y katulad ni Jonah. Tayo rin ay tinatawag na magpatuloy sa pagtawag sa Diyos. Kahit sa kabila ng mga pagsubok. Ang Diyos, tandaan natin, ay laging naririyan. Handang makinig upang tayo kaniyang bigyan ng saganang sapat na biyaya, upang tayo bigyan niya ng sapat na kalakasan upang ating maharap ang mga ito. Tayo tinatawagan na manatiling tapat sa ating pananampalataya kahit na sa pinakamasalimuot na kalagayan ng ating buhay. Maaaring isipin natin o isipin ng ilan sa atin na hindi nakikinig ang Diyos kapag tayo lumapit upang tayo manalangin. O maaaring niisip ng ilan na ilang beses na akong tumawag sa Panginoon, Pastor, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot. Hindi kaya, Pastor, kasi tumawag ako sa Kanya, ang dami kong atraso, ang dami kong pagkakamali o kasalanan. Yun na nga eh. Ang dami na nating pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala na nagagawa sa harapan ng Diyos, araw-araw na nadaragdagan. Pero sinasabi sa atin, tumawag ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon. Hindi ba't ang sagot niya para sa atin ay talagang grace lamang ng Diyos? Dalas nating iniisip na ang ating mga pagkukulang ay maaaring maging hadlang sa Diyos sa pagdinig sa atin. Ngunit kung ating titignan ng Psalm 34, verse 17 to 18, ang sabi ron, kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo.
ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Dito pinapakita sa atin na ang Diyos ay malapit sa may pusong wasak at hindi nagtatangi sa mga humihingi ng tulong sa Kanya kahit pa sila o tayo ay nasa gitna ng mga pagkakamali. Sasabi natin, napakabuti pa rin ng Diyos. Kahit pa sobrang sama ko, napakarumi ko, nariyan siya, handa siyang makinig at sumagot sa aking panalangin. Si John Calvin ay nagsabi, hindi si John Calvin si John Calvin na reformer, sabi niya, God is not intimidated by our weaknesses and shortcomings. Sinabi mong intimidated, ano sa Tagalog dun? Hindi nasisindak. Yeah. Sa ating mga kahinaan at ating mga shortcomings. Sabi niya, His care extends to all our needs. And His love does not cease or stop to help us in times of trials. Kuha ko yun sa kanyang commentary sa Book of Psalms. Ito'y nagpapahayag ng malalim na katotohanan na kahit sa ating pinakamasalimuot na kalagayan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang pagkalinga ay sumasaklaw sa lahat ng ating pangangailangan at ang kanyang pagmamahal ay nananatiling matatag kahit sa kabila ng mga pagsubok. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay makikita natin sa ating tinatalakay, na makikita natin ang pinakamagandang halimbawa rito ng pag-asa at ng saklolo sa gitna ng kahirapan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya ang pinakamataas na larawan ng pag-ibig at pag-aalaga sa atin ng Diyos, na ang krus ay hindi lamang tanda ng kanyang sakripisyo, kundi pati na rin ng kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa kabila ng ating mga kasalanan at kahinaan, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay tumatawag sa atin na lumapit sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, at magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan na Siya ang magliligtas at Siya ang magbibigay sa iyo ng kasagutan. Magbibigay sa iyo ng malaking kapanatagan. Magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa lahat ng iyong kinakaharap na pagsubok. Pangalawang pagtugon ng Diyos sa ating pagtawag. At kung titignan natin muli sa verse 2, muli sabi ron, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Ang sabi doon, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at yung dininig ang aking tinig. So ang talata pong ito, mga kapatid, ay nagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Alam natin na si Jonah ay nagkasala. Alam natin na si Jonah ay tumakas sa utos ng Diyos. Na imbis na pumunta siya sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis. Ngunit ang kanyang pagtugon, ang pagtugon ng Diyos
sa panalangin ni Jonah na mula sa tiyan ng isda ay isang konkretong halimbawa ng kanyang walang kondisyong pagmamahal at pagkalinga. Hindi alintana ang ating sitwasyon. Palaging naririyan ng Diyos upang magbigay ng sagot at ng tulong. Marami sa atin ang nakaranas ng mga sandali na tila walang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Maaaring ito ay sa ating mga pinansyal na pangangailangan. Maaaring maging sa ating mga ambisyon sa buhay, personal na hangarin, maging sa lahat ng ating mga relasyon. Ang mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay maaaring hindi natin kaagad nauunawaan. Bakit nangyayari ito? Bakit ganito? Ngunit isang bagay ang dapat nating matutunan sa kabila ng lahat ng iyon. Ang dapat nating gawin ay magpatuloy tayong magtiwala. Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Hindi yung pagdumanas ka ng mga kahirapan, maraming problema, sunod-sunod, patong-patong, tapos di mo na alam gagawin mo, tapos mapupunta ka sa punto na lalayo ka na sa Diyos, ayaw mo na maglingkod sa Panginoon, hindi ka natatawag sa Panginoon, hindi ganun. Ang isang Kristiyano na sinusubok, ang isang Kristiyano na dumarating sa maraming mga pagsubok, hindi siya susuko. Bagkus aasa siya sa Panginoon, bagkus magtitiwala siya ng patuloy na magtitiwala sa Panginoon na ang Diyos ay sasagot, na ang Diyos hindi ka pababayaan. Isang magandang halimbawa riyan ay ang kwento ni Job. Sa kabila ng kanyang matinding pagsubok, namatay ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang mga ari-arian. Tinubuan siya ng iba't ibang klaseng sakit. Tinubuan siya ng bukol mula bumbunan hanggang talampakan. Doon ay hindi agad naramdaman ni Job ang sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Ang pagkakahiwalay ni Job sa Diyos at ang mga pagsubok na dinanas niya ay tila walang pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdurusa, naramdaman niyang ang Diyos ay tila malayo at hindi nakikinig. Gaya ng sinabi niya sa Job chapter 23 verse 3 to 4. Sabi niya, kung alam ko lamang kung saan ko siya matatagpuan upang ako'y makalapit maging sa kanyang upuan, ilalagay ko ang aking usapin sa kanyang harapan at pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatuwiran. Dito yung kanyang kalagayan ay tila isang malalim na kadiliman na kung saan ang lahat ng kanyang inaasahan ay naglaho, gumuho, nawala. Subalit sa huli, sa kabila ng kanyang mga pagdududa at paghihirap, si Job ay nagpatuloy na magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan niya ang lakas na mula sa Panginoon. Natagpuan niya o naintindihan niya na sa lahat ng ito ay napakabuti ng Diyos.
sinasalamin ng Job chapter 23 verse 10, yung kanyang malaking pag-asa. At madalas ko itong i-quote. Ang sabi niya, napakaganda nung sinabi niya. Sabi ni Job, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold sa Tagalog. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kaya sa kabila, ang pinakamasalimuot na pagsubok, si Job ay hindi nawalan ng pag-asa. Kaya sa pagtatapos ng kwento ng kanyang pagsubok, sinabi niya sa Job chapter 42, verse 5 to 6, narinig kita sa pakikinig ng tenga. Ngunit ngayoy nakikita ka ng aking mata. Kaya ako'y namumuhi sa sarili ko. At nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Papakita yan kanyang pag-asa. Yung tinatawag na pagbabalik loob ni Job, yung kanyang mas malalim na pag-unawa sa kabutihan ng Diyos. Minsan, iniisip natin na walang silbi ang panalangin kung hindi agad makikinig, kung hindi agad sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Iniisip natin na kung hindi tayo agad makakatanggap ng sagot, maaaring hindi tayo pinapansin ng Diyos. Kapatid, alalahanin mo ang sinabi ni Isaiah. Magkaiba kayo ng isip ng Diyos. Sabi ni Isaiah sa Isaiah 55 verse 8 to 9, alam natin, madalas natin napapakinggan ito. Sabi ron, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kung kilala natin si George Mueller, isa siya sa kilalang tagasunod ng ating Panginoon at tagapagtatag ng mga orphanages sa Bristol, doon sa amin sa England. Ay siya'y nagpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos kahit sa kabila ng matinding pagsubok. Ang kanyang buhay ay puno ng kwento ng pag-asa at ng pagsubok na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos kahit nasa sitwasyon na tila hindi sumasagot o hindi sumagot agad ang Panginoon sa kanyang mga panalangin. Isa sa mga kilalang kwento ay noong si Mueller ay nangailangan ng pagkain. Kasama niya yung kanyang mga anak na mga ulila, wala silang makain sa orphanages. Na hindi na makahanap ng solusyon, wala na. Siguro, hindi niya na alam anong gagawin niya, saan siya kukuha. Wala nang solusyon. Ginawa niya, siya'y nagdasal sa Diyos at umiling ng mga pangangailangan. Sa kabila ng tila pagkakaroon ng kakulangan, hindi nagtagal ay mayroong dumating na isang truck na puno ng mga surplus
kumakatok sa pintuan at kung kanyang pagbuksan na meron pa kaming malayo pa ang aming biyahe patungo sa, kung hindi ito magagamit or makakain ay lahat lang ito ay masisira lang. Ang driver ng truck ay nagsabi na may surplus ng mga produkto at nagpasya siyang ibigay ang mga ito sa orphanage ni Mueller. So ang kwentong ito nagpapakita na kahit na ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring hindi kaagad dumating o maaaring hindi natin nauunawaan ang mga pamamaraan ng Diyos. So ang kanyang mga plano para sa atin ay palaging para sa ating ikabubuti. Sabi ni Martin Luther, and I quote, sabi niya, "Prayer is not something God answers in our way, but in His power and at the time He has appointed." Minsan sa buhay natin talaga hindi agad sumasagot ang Diyos. Meron siyang tamang oras at tamang panahon na kanyang ibibigay ang sagot. Kaya sa lahat ng ito'y inuutusan tayong palaging magtiwala, patuloy na magtiwala sa Kanya. Bilang pangwakas sa ating pag-aaral, ating pagbulay-bulayan ng malalim ang ipinahayag rito ni Jonah. Siya'y tumawag sa Panginoon mula sa kanyang pagdadalamhati. Sumagot ang Panginoon. Dito'y makikita natin ang isang tao na nasa sukdulang pagdadalamhati. Tila wala ng pag-asa at malayo na sa presensya ng Diyos. Ngunit kahit mula sa kaibuturan ng Sheol, ang lugar ng mga patay, tumawag si Jonah sa Panginoon. At ang Panginoon ay tumugon sa kanya. Mga kapatid, ito ay isang mahalagang paalala na kahit gaano kalalim ang ating mga paghihirap at kahit pakiramdam natin ay napakalayo sa atin ng Diyos, napakalayo natin sa presensya ng Diyos, tandaan natin palagi siyang naririyan, handa siyang makinig sa ating mga panalangin. Ang kwento ni Jonah ay hindi lamang tungkol sa isang propetang iniligtas mula sa pisikal na kamatayan. Ito ay isang patotoo ng di matitinag na biyaya at awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kahit pa tayo, kahit pa siya sa ganitong kalagayan, ay nagkasala at tila lumayo sa Panginoon. Kaya si Kristo, ang pinakatugatog ng katotohanan ito. At ito ang mabuting balita. Kung paanong si Kristo o kung paanong si Jonah ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gayon din si Kristo ay nasa libingan. Dala ang bigat ng ating mga kasalanan. At kung paanong si Jonah ay iniligtas, si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, tiniyak ang ating kaligtasan mula sa pinakamatinding Sheol, ang kadiliman, ang masalimuot na kalagayan, ang napakahirap na kalagayan.
iniligtas niya tayo mula roon. Niligtas sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naibalik sa Diyos. Tayo dinala ni Kristo sa kanyang Ama. Kaya sa mga oras na para bang tayo nasa ating sariling tiyan ng isda, tandaan natin ang panalangin dito ni Jonah. Tumawag tayo sa Panginoon ng may pagtitiwala na sa pamamagitan ni Kristo, diringgin tayo ng Diyos at ililigtas ayon sa kanyang ganap na kalooban. Amen. Tayo'y manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong salita na aming narinig. Kami ay tunay na makasalanan at nakakagawa ng taliwas sa iyong kalooban. At nakikita namin ang iyong malawak na biyaya, na ang iyong biyaya sa amin ay sagana. Kami handa mong pakinggan kahit pa sa kabila ng lahat ng ito. O Diyos, nakita namin ang aming sarili na walang magagawa. Wala kaming pag-asa, kundi nasa iyo lamang lahat ng pag-asa. Kami nagtitiwala sa lahat ng aming mga pagsubok na kinakaharap. Hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. O dakilang Diyos, ang iyong minamahal na iglesia ay maraming mga pagsubok na hinaharap. Ito naway magbigay sa amin ng katatagan upang kami makapagpatuloy sa pananampalataya. At tanging kay Kristo lamang na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan upang aming maharap ang lahat ng ito. Tuloy mo po kaming samahan, lalo sa mga darating na mga araw, darating na mga linggo, buwan, taon ng aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang palaging mag-ingat, magpanatili, at mangalaga sa amin sa bawat sitwasyon o panahon ng aming buhay. Ang mga salita na ito, O Diyos, ay tulungan mo kami na aming maisapamuhay at pakita rin namin patuloy ang iyong malaking biyaya. At sa iyong biyaya ay aming maisapamuhay ang lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.